Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa relasyon, hindi sapat ang pagmamahalan lang dahil kailangang sabayan din ito ng tiwala para tumagal. Pero minsan ay mahirap magtiwala kapag ang puso ay puno ng alinlangan at takot na masaktan. Ikaw, kabarangay, ilang porsyento ang tiwalang ibinibigay mo sa iyong karelasyon? Dear Papa Dudut, kapag tumatakbo raw ang isang tao, may tinatakasan daw siyang sakit na ayaw niyang harapin. Pero para sa akin, iba ang definition ko ng pagtakbo. Tuwing narinig ko ito ay kapayapaan ang pumapasok sa isip ko. Ang bawat pawis at hingal, bilis ng tibok ng puso at bawat tapak ng paa sa konkreto ay nagiging tahimik ang isipan ko at sumasaya ang puso ko. Ako nga pala si Clement, 31 years old at isang runner. Simula pagkabata, pagtakbo talaga ang sport ko. Grade 4 ako noong nagsimula akong sumali sa mga sports competition. Puro athletes kasi ang buong pamilya ko, Papa Dudut. Ang tatay ko ay dating player ng sepak takraw. Isa siya sa mga kauna-unahang Pinoy na nahumaling sa sports na yon noong sumikat ito sa Pinas noong dekada 80. Ang ate ko naman ay volleyball player noong nasa high school at college pa lamang siya. Samantalang basketball naman ang kinahiligan ng bunso naming kapatid kahit na hindi siya pasado pagdating sa height niya. Ang mama ko naman ay dating bronze medalist sa palarong pambansa. Noong bata pa lamang siya. At dahil ako lang, ang walang sport noon sa pamilya namin ay pinilit kong magkaroon ng sport para matawag din po akong atleta. Napansin ko na mabilis akong tumakbo noong bata pa lamang ako. Tuwing naglalaro kami ng habulan ng mga kaibigan ko ay hirap na hirap po silang habulin ako. Kaya malimit lang po akong maging taya, Papa Dudut. Sa katunayan, kung hindi dahil sa lola kong si Lola Nieves, ay hindi ako mapapasali sa track and field noong elementarya pa lamang ako. Siya kasi ang nagpupumilit sa akin na subukan ang pagtakbo at doon na po nagsimula ang running journey ko, Papa Dudut. Clement, saan ka na naman pupunta? Maglalaro po kami ng mga kaibigan ko sa labas. Tanghaling tapat, lalabas ka na naman. Katatapos mo lang kumain. Hindi ka matutunawan yan. Sabi niyo po kapag kumain ako ng madami, pwede na ako maglaro sa labas. Ay mamayang hapon, hindi ngayon. Tirik na tirik yung araw oh. Halika rito, matulog ka muna para pagising mo mamaya pwede ka nang maglaro sa labas. Lola naman eh. Matutulog ka o papaluin kita. Teka, nasa na ba yung stick ko? Oo na po, eto na, matutulog na. Halika, mahiga ka na rito, tabihan mo ako. Itabi mo muna yung hawak mo, ano ba yan? Raketa po ng badminton. Magpa-practice sana kami para sa intrams eh. Akala ko ba ping-pong yung gusto mong salihan? Ayoko na po dun. Natalo ako nung nakaraang taon eh. Kaya badminton naman ang susubukan mo ngayon. Opo. Bakit ba gustong-gusto mong sumali sa mga ganyan? Lagi ka namang natatalo. Never say die, sabi nga po nila, di ba? Tsaka ako lang po yung walang sport dito sa bahay. Gusto ko rin makipag-compete katulad ng mga kapatid ko. Hindi naman lahat nabibiyayaan ng galing sa sport eh. Malay mo naman, magaling ka pala sa ibang larangan. Sports po gusto ko eh. Gusto ko rin makapunta sa iba't ibang lugar para makipag-compete. Si ate nga, sumakay pa ng eroplano para lang makipaglaban ng volleyball eh. Gusto ko rin po ng ganun. Eh kung ganon, alamin mo muna kung saan ka ba talaga magaling. Dapat alam mo kung ano talaga ang gusto ng puso mo tapos yun yung salihan mong sport. Hindi yung sali ka ng sali tapos hindi mo naman pala gusto yung sinasalihan mo. Hindi ko po alam kung saan ako magaling eh. Eh di ba mabilis kang tumakbo? Nung pinapanood ko nga kayo ng mga kalaro mo, napansin ko na maliksi ka eh.
Yun kaya yung subukan mong salihan. Yung pagtakbo po? Oo. Alam mo ba, nung dalaga pa ako, may sport din ako. Talaga po? Ano pong sport nyo? Sa track and field ako. Lumalaban ako dati sa long jump. Long jump? Paano po yun? Palayuan yun ang tinatalon. Sa track and field kasi, iba't ibang klase ng laro yan. May pabilisang tumakbo, may pagalingan sa pagtalon, meron ding palakasan ng pagbato. Subukan mong sumali sa track and field. Pwedeng-pwede ka sa mga sprint o di kaya relay. Paano po yung badminton? Isa lang ba pwede salihan? Baka naman pwede kang sumali sa parehong sport. Itatanong ko po yung coach ko kung pwede. Subukan mo yon. Sigurado kung magugustuhan mo ang track and field. Ang masamang epekto lang nun, mangingitim ka kasi palagi kang nasa arawan. Okay lang po yun. Matagal naman na po ako maitim eh. Lola, pwede niyo po ba akong turuan kung paano tumakbo? Madali lang naman yun eh. Pero sige, tuturuan kita ng ilang sekreto para mas mapabilis yung pagtakbo mo. Pwede po ngayon na. Ay hindi, matulog ka muna. Akala mo makakaisa ka sa akin ha? Excited na po ako eh. Gusto mo lang lumabas eh. Nung sinabi niyo na mabilis akong tumakbo, parang gusto ko nang maging runner kaysa maging badminton player. Mas gusto ko ata yun kaysa mag-badminton. Ay basta, kung ano man yung magugustuhan mo, susuportahan kita doon. Badminton man yan o running. Sana po manalo na ako sa intrams. Ako na lang kasi yung walang medal sa aming magkakapatid. Darating din tayo dyan. Darating din yung oras mo. Kaya nga po gusto ko nang lumabas sana para makapag-practice ako. Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin kita papayagang lumabas. Ay, matulog ka muna. Hala sige, tama ng usap-usap. Ipikit mo na yung mga mata mo para magising ka ng maaga. Mas maaga kang makakalabas mamaya. Sige po. Ganon na nga po ang nangyari, Papa Dudut. Sinubukan kong sumali sa track and field at katulad ng inaasahan ay napunta ako sa mga running events. Unang salang ko pa lamang ay nakapag-uwi na agad ako ng medalya para sa 400 to 800 meters sprint. Doon na po nagsimula ang pagkahumaling ko sa pagtakbo. Kada hapon ay mag-isa kong sinasanay ang sarili ko sa maalikabok na field ng maliit naming paaralan. Sumabak po ako sa iba't ibang kompetisyon katulad ng city meet at regional competitions. Noong nakapagtapos ako ng pag-aaral, ipinagpatuloy ko ang pagtakbo sa pamamagitan ng pagsali ng mga fun run at marathon. Kapag may oras ay tumatakbo ako kada hapon sa isang open stadium na malapit lang sa bahay namin para magpapawis. Karaniwan nakakatakbo ako ng 7 to 10 kilometers para lang hindi kalawangin ang mga pako. Minsan na rin akong sumali sa marathon noon. Kaso nga lang ay simula noong nagkaroon ako ng injury at hindi ko na siya naulit pa. Ang pinakamalayong natatakbo ko na lamang sa ngayon ay half marathon o mahigit 21 kilometers. Papadudot para sa akin ang pagtakbo ang nakapagpabawas ng mga stress ko sa buhay. Nakakapag-isip ako ng maayos kapag nararamdaman ko ang pagod at adrenaline na dulot ng pagtakbo. Bukod doon ay maganda rin ito sa kalusugan at nakapagbibigay ito ng maayos at magandang pangangatawan. Dahil sa hobby kong yon, ay marami akong nakilalang bagong kaibigan na itinuring ko na ring sarili kong pamilya. Papadudot sa pamamagitan din ng pagtakbo ay nakilala ko ang nooy girlfriend kong si Shane, Papadudot. Minutes. Okay na to. Para sa 10 kilometers. Hello, excuse me po kuya. Tapos na po ba kayong tumakbo? Oo, katatapos lang. Bakit? Pwede ko po ba kayo maabala? Magpapakuha lang sana ako ng picture. Pang story lang sa Facebook. Oo naman, sige. Walang problema. Salamat. Heto po yung phone ko. Ano bang gusto mong kuha? Full body o half lang? Full body na lang para kuha yung sapatos. Okay, sige. Ready na. 3, 2, 1. Ayan. Check mo muna kung okay na.
Okay na po to. Salamat. Naku, walang problema. Maganda yung sapatos mo ah. Mahal yan, di ba? Mahal ba to? Hindi ko alam eh. Regalo lang kasi sa akin to ng birthday ko. Oo, mahal yan sa pagkakaalam ko. Actually, magaan siyang isuot. Hindi masakit sa paa. Kaya sulit din naman yung bayad kung sakali. Maganda nga yan pang takbo. Matagal ka na bang nagja-jogging dito? Parang ngayon lang ata kita nakita. Ngayon na lang uli. Hindi naman talaga ako pala takbo eh. Pero since may nagregalo sa akin ng running shoes, naisip kong gamitin na lang kaysa naman nakadisplay lang to sa bahay. Kaya pala. Nakakatuwa nga eh. Kasi dumarami na yung mga taong nahihilig sa pagtakbo ngayon. Uy, totoo yan. Halos lahat ng mga kaibigan ko, nasa running era na nila ngayon. Pero usually after a week, wala na uli. Para bang nakikisabay lang sila sa uso. Oo, maraming ganun. Pero at least, sinubukan nila kaysa naman nakapirmi lang sila sa bahay. Di ba? Maganda rin naman kasi yung benefits ng pagtakbo. Tama. Nakakatulong siya hindi lang sa physical kundi pati na rin sa mental at emotional health. Nakakawala kaya ng stress kapag tumatakbo ka? Nakakahingal nga lang. Sanayan lang yan. Ang mahalaga, nababawasan ka ng taba, di ba? Ay, oo nga. Yun din naman yung isa sa mga habol ko kung bakit ako nag-i-interest sa pagtakbo. Sana nga masustain. Kaya yan. Disiplina lang kailangan mo. Sa simula medyo mahihirapan ka pang mag-adjust pero kapag nasanay na yung katawan mo, maniwala ka sa akin, maa-addict ka sa pagtakbo. Hahanap-hanapin mo. Matagal ka na bang tumatakbo? Naku, bata pa lang ako, tumatakbo na ako. Oo, kaya naman pala. Kita sa legs mo, sobrang toned ang mga muscle mo sa pae. Talaga ba? Oo, yung pinsan ko batak sa gym yon, ganyan din yung legs. Hindi ko na pala kailangan mag-gym yan. Honestly, hindi na talaga kailangan. Athletic naman na yung build mo eh. Kung ako ang tatanungin mo, mas maganda yung mga ganyang katawan. Hindi OA sa sobrang laki ng muscles. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Pero salamat, na-appreciate mo tong build ko. Walang anuman. Marunong lang talaga ako mag-appreciate. Taga rito ka lang ba? Oo, dito lang ako sa area malapit nakatira. Ikaw? Medyo may kalayuan ng konti yung bahay namin mula rito. Pero no choice kasi ito lang naman yung pinakamalapit na open space na pwedeng takbuhan eh. Ayoko rin naman tumakbo sa gilid ng kalsada. Bukod sa, alam mo na, polluted, nakaw aksidente rin. Oo, mas safe dito. Mas maaliwalas pa kasi may mga puno sa paligid. Teka, ano nga ulit pangalan mo? Ay sorry, hindi pa pala ako nagpakilala sa'yo. Ako si Shane. Ako naman si Clement. Since nagsisimula ka pa lang sa pagtakbo, baka gusto mong itry sumali sa fun run. May fun run event akong sasalihan next month eh. Masaya yun. Naku, baka hindi ko pa kaya yung ganyan. Hindi pa ako ganong sanay sa pagtakbo eh. Beginner friendly naman yung mga fun run. May pang 3 kilometers, may pang 5K at 10K. Gaano na ba kalayo na tatakbo mo? Hindi ko sure eh. Hindi ko naman chine-check yung distance. Basta kapag napagod na yung mga paa ko, tumitigil na ako. Try mo kahit 3K lang. Sige ba, try ko. Pero hindi ko maipapromise ha. Check ko muna schedule ko para hindi magka-conflict. Kunin ko na rin FB mo para ma-message kita kung sakali. Okay, sige. Ito yung FB ko. Wait lang. Pagkatapos ng araw na yon, Papa Dudut, halos kada hapon na kaming nagkikita ni Shane sa stadium para sabay na mag-jogging. Minsan nga ay naghihintayan pa kami. Baguhan pa lamang noon si Shane sa pagtakbo kaya sa akin siya humihingi ng tips kung papaano mas mapaganda at mapadali ang pagtakbo nito. Tinuruan ko siya kung paano ang tamang form kapag tumatakbo, tamang paghinga, pati tamang estilo ng paa para makaiwas siya sa injury. Mula sa middle class na pamilya si Shane, Papa Dudut. Isa siyang accountant na nagtatrabaho sa bangko. Kaya siguro siya maputi at may maalapor sila ng kutis dahil araw-araw siyang nasa opisina at naka-aircon. Si Shane yung tipo ng tao na kahit pinagpapawisan na ay mukha pa rin siyang mabango. Kapag pagod ay namumula ang mga pisngi nito. Kapag nga tumatakbo kami ay palagi siyang pinapaligiran ng mga kalalakihang tumatakbo din. Marami ang lumalapit sa kanya para makipagkilala pero sa lahat ng mga taong nakilala niya, sa akin siya laging nakabuntot. Dahil doon ay mas naging close pa kaming dalawa, Papa Dudut. Naging routine na namin ang tumakbo kada hapon
para magpapawis. Minsan nga kahit umuulan ay tumatakbo pa rin kami kasi sa totoo lang nakaka-addict ang tumakbo. Hahanap-hanapin ito ng katawan mo lalo na kapag nasanay ka na dito. Isang beses kada buwan ay sumasali rin kami sa mga fun run papadudot. Karaniwan, mga for a cause ang sinasalihan namin para kahit papaano ay nakakatulong ang pagtakbo namin sa mga taong nangangailangan. Papadudot, hindi ko inaasahan noon na ang closeness namin ni Shane Papadudot ay mauwi pa sa mas malalim na ugnayan. Buwan ang lumipas bago ko napagtanto na may laman na ang mga tingin ko sa kanya. Hindi nagtagal ay unti-unti pong nahulog ang loob ko sa jogger partner ko na si Shane Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa unang tingin, akalain mong hindi namamansin ng tao si Shane. May aura kasi siya na parang hirap siyang i-approach. Akala ko noon ay maarte siya at mataas ang standards. Pero noong nakilala ko ang totoong ugali niya ay naging komportable na akong kasama siya at mabilis na nawala ang intimidasyon na nararamdaman ko sa kanya noon. Dahil sa nabuong friendship namin ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi kasi judgmental na tao si Shane at napakalawak ng pangunawa nito kaya naman matapang akong umamin sa kanya dahil alam kong kaya niyang i-handle ang mga ganong klase ng confession. Papadudot. Kapag nakita ako ng mga tao, alam kong sasabihin nilang napakatayog ng pangarap ko sa buhay. Sa itsura ko kasi parang napaka-imposibleng magkagusto sa akin ang isang katulad ni Shane. Matangkad naman ako at dahil lagi akong tumatakbo ay maganda rin naman ang hubog ng katawan ko sa kabila ng pagiging payat ko. Pero yun lang yata ang katangiang magugustuhan sa akin ng mga kababaihan. Maitibang balat ko dahil palagi ako nasa initan, wala rin akong facial features na maipagmamalaki dahil hindi rin naman ako pogi. Kaya naman naiintindihan ko ang biro ng mga tao na para daw akong nanunungkit ng buwan noong nag-confess ako kay Shane ng nararamdaman ko. Pero sa maniwala man kayo o hindi, binigyan ako ng chance ng babaeng gusto ko. Katulad nga ng sinabi ko, hindi judgmental na tao si Shane. Niligawan ko siya ng ilang buwan hanggang sa pareho naming isinugalang puso namin at nagkaroon kami ng relasyong dalawa. Naging maayos ang relasyon namin dahil pinagtibay ito ng pareho naming pagmamahal sa pagtakbo. Sa katunayan, sabay pa nga kaming sumali noon sa isang running group sa lugar namin para mas makilala pa ng maraming tao at mas lumawak pa ang connections namin. Papadudot. Ang relasyon naming dalawa ni Shane ay tumagal ng 1 taon bago kami humarap sa isa sa mga matinding pagsubok sa relasyon namin. Sa susunod, matuto kang lumugar! Clement, tama na yan. Ano ba? Pinagsabihan na kita nun, di ba? Ba't ginagawa mo pa rin? Ano, tatanga-tanga ka? Hindi mo ako maintindihan? Peste ka? Sabing tama na yan eh. Dito ka nga muna. Lumayo muna tayo bago pa kayo magbasagan ng mukha dyan. Halika na. O ano? Bakit ba ang init ang ulo mo? Pagsabihan mo yung lalaking yan ha, matagal na ako nagtitimpi dyan. Ano ba kasing kinagagalit mo sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Ikaw yung unang sumugod na walang rason. Anong walang rason? Kahit siya patanungin mo, alam niya kung bakit ako nagkakaganito. Pinagsabihan ko na siya ng ilang beses nun. Tuloy pa rin siya sa mga pinagagawa niya. Ano ba kasi yun? Ano yung ginagawa niya? Hindi kita mag-gets eh. Wala. Wag mo na alamin. Ayan, manggugulo ka tapos sasabihin mo wala lang. Gusto ko malaman kung bakit mo sinuntok sa mukha yung kasama natin. Huwag mo kong sabihan na wala lang yun. Ako pa talaga yung nanggugulo? Eh bakit? Sino ba yung nanugod? Hindi ba ikaw? Ang saya-saya namin nag-uusap tapos bigla ka na lang susugod. Sabi na eh. Sabi ko na hindi mo talaga ako maiintindihan eh. Ang labo mo kasi kausap. Paano kita maiintindihan kung hindi ka naman mag-e-explain sa akin? Ano ba kasi nangyari? Ipaliwanag mo sa akin para maintindihan kita. Yung lalaking yun,
Pinagsabihan ko na siya na lumayo-layo sa'yo. Bakit naman? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Sa mga mata mo, wala. Pero sa akin, meron. Tulad naman ng ano? Ano yung mga ginawa niya mali para sa'yo? Hindi mo ba napapansin? Nilalandi ka nung lalaking yun. Ha? Anong nilalandi? Lagi siyang nakasunod sa'yo. Lagi siyang sumisingit sa mga usapan natin. Tapos kung makahawak siya sa'yo, kung saan-saan dumadapo yung mga kamay niya. Nakikita ko lahat yun, Shane. Kung paano kanya tingnan at kausapin na parang wala ako sa tabi mo. Teka, sinasabi mo bang nagsiselos ka sa mga ginagawa niya? Kleme naman. Wala ba akong karapatang magselos? Meron, pero out of place yung pagsiselos mo eh. Paanong out of place yun? Lalaki ako, Shane. At alam ko kung paano gumalaw yung mga kapwa ko lalaki. Huwag mo sabihing friendly lang yung taong yun. Dahil malayo sa pagiging friendly yung mga galawan niya. Ayokong i-invalidate yung nararamdaman mo pero sa tingin ko, misunderstanding lang to lahat. May gusto sa'yo yung lalaking yun. Hindi yun misunderstanding lang. Oo, alam ko. Pero hindi siya yung sinasabi ko na may misunderstand mo, kundi ako. Teka sandali, alam mo? So ibig sabihin, aware ka na may gusto siya sa'yo? Nag-message siya sa akin one time. Yung mga message niya minsan may mga laman. Pero hindi ko naman siya ini-entertain eh. Sinabihan ko agad siya na may boyfriend ako. At baka ma-misinterpret mo yung mga message niya. Since then, hindi ko na nire-replyan yung mga chat niya. Alam mo naman pala eh. Tapos ako yung sasabihan mo na wala sa hulog? Hindi naman sa ganun. Kung sinabi mo lang sana agad sa akin na nagsiselos ka pala, sana ako na yung gumawa ng paraan para hindi na kayo mauwi sa suntukan. Sinabihan mo na lang sana ako na lumayo sa kanya. Gagawin ko naman yun eh. Ha? Dapat nga hindi ko na sinasabi yun eh. Dapat matik na sa'yo yun. Hindi ganun yun. Kailangan natin na mas maayos na communication. Kung ano yung nararamdaman mo, kailangan mong sabihin sa akin. Hindi ako manghuhula. Yon ang mahirap kapag maganda ang girlfriend mo, Papa Dudut. Habulin siya ng ibang lalaki kahit na nasa relasyon na ito. Hindi ko alam kung anong meron sa ibang kalalakihan kung bakit malakas pa rin ang loob nilang magpapansin sa mga babaeng may boyfriend na. Pero dahil siguro nakikita nila ang boyfriend ni Shane ay isang katulad ko lamang, yun siguro ang rason kung bakit nagiging matapang sila. Paminsan-minsan ay napapaisip ako kung bakit ako pinatulan ni Shane. Kung ano ba ang nagustuhan niya sa akin dahil sa totoo lang ay parang isang himala talaga na nagkaroon ako ng isang girlfriend na kasing ganda niya. Minsan kinukutya pa ako ng ibang tao. Pati ng mga sarili kong kakilala na ginagayuma ko raw ang girlfriend ko. Para daw kaming tubig at mantika na kahit na anong klaseng halo pa ang gawin ay hindi talaga kami magmimix. Kahit na biro lang ang mga banat na tulad noon ay may kaunting kirot pa rin yon sa puso ko dahil parang pinamumukha nila sa akin na hindi kami bagay ng girlfriend ko. Yon ang naging rason kung bakit nagkaroon ako ng insecurity. Simula nung naging girlfriend ko si Shane ay hindi ko na maiwasang ikumpara ang sarili ko sa ibang kalalakihan. Kapag nakikita ko ang iba na mas may itsura kesa sa akin ay napapaisip ako kung matitipuhan ba sila ni Shane. Pero kahit na ganoon ang nararamdaman ko ay lagi rin naman akong nire-remind ni Shane kung gaano niya ako kamahal. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi mahuhulog ang loob niya dahil sa itsura lang ng isang tao. Isa pa sa paningin ni Shane ay ako na raw ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Kahit na alam kong hindi naman yon totoo, Papa Dudut. Sa kabila ng mga assurance sa akin ng girlfriend ko ay hindi pa rin nawala sa isipan ko ang takot na baka balang araw mawala rin sa akin si Shane, Papa Dudut. Apo, halika nga rito. Bakit pula? Ilang taong ka na nga ngayon? 25 po. Bakit niyo po natanong? Happy birthday! Anong ihahanda mo para sa kaarawan mo? Lola, matagal na pong tapos yung birthday ko. Nung April pa po yun. Ay, tapos na ba? Anong petsa na ba ngayon? June 20 na po ngayon. Ay,
Ganun ba? Asa na ba yung kalendaryo ko? Hindi ko na alam ang mga petsa ngayon. Akala ko talaga Abril pa lang ngayon. Baka siguro maaga pa Lola kaya hindi pa masyado gumagana ng maayos yung utak nyo. Naku Lola, lumalala na yata yung pagiging ulyanin nyo ah. Parte yan ng pagtanda. Darating talaga yung araw na pati utak natin manghihina na. Dapat po kasi tuwing hapon lumalabas-labas din kayo para makipag-usap sa mga kapitbahay natin. Para naman hindi kayo nabuburyo dito sa loob ng bahay. Ginawa ko na yan minsan, kaso muntik na akong maligaw kasi bigla na lang nakalimutan ko kung nasaan na yung bahay natin. Talaga po? Ganun na kalala? Paano po kayo nakauwi? Tinulungan ako nung apo ni ano nga bang pangalan nun? Yung nagtitinda ng balut? Ah, yung apo po ni Mang Erning? Oo, siya nga. Sinamahan ako nung apo niya para makauwi ako ng bahay. Hindi ko ba alam sa memorya ko? Minsan bigla na lang nabablangko. May mga oras na basta-basta na lang di gumagana yung utak ko. Hayaan niyo po Lola. Ibibili ko po kayo ng vitamins para po tumibay yung memorya niyo. O sige, maiba tayo. Kumusta ka naman, apo? Ako po? Okay na okay po ako. Totoo ba yan? Bakit kahapon may narinig ako? May kausap ka sa telepono tapos nag-aaway kayo. Ah, yun po ba? Si Shane po yun. Nagkaroon lang po kami ng konting pagtatalo. Ano namang pinagtalunan yung dalawa? Maliit na bagay lang po Lola. Walang maliit na bagay sa mga pagtatalo. Ang pagtatalo ay pagtatalo pa rin na maaring pagmula ng dahilan para masirang relasyon nyo. Bali ang nangyari, hindi lang po kami nagkaintindihan sa isang bagay. Huwag mong hayaang maipon yung mga hindi pagkakaintindihan na yan. Ako, isipin mo, kapag nagkaroon ng pagkaliit-liit na crack ang isang baso, tapos nadagdagan pa ng ilang mga crack, sa tingin mo, saan mapupunta yon? Sa tuluyang pagkabasag po? Tama. Kaya kahit gaano pa kaliit yan, makasisira yan sa relasyon kapag hindi nyo inagapan. Huwag mong hayaang magkaroon ng crack yung relasyon nyo ni Shane. Ano po bang gagawin ko? Sa totoo lang po Lola, mababaliw na po kasi ako sa sobrang pag-overthink. Ano namang iniisip mo na ikababaliw mo? Marami po kasing umaali-aligid kay Shane ngayon Lola eh. Tsaka kitang-kita na mas maganda yung katayuan ng buhay sa akin. Mas pogi. Ayun nga, may mga sasakyan, mayaman. Natatakot lang po ako na baka maagaw po siya ng iba. Bakit? Hindi mo ba siya ipaglalaban kung sakali? Hindi ba kapag may ninakaw sa atin, ginagawa natin lahat para mahanap yung bagay na nanakaw sa atin? Hindi mo ba kayang gawin yon? Kaya ko naman po, pero paano kung hindi na yun maibalik? Di huwag mong hahayaan na manakaw sa'yo. Kung nagkaroon tayo ng isang bagay na mahalaga para sa atin, dapat inaalagaan natin yon, pinapantayan, hindi hinahayaang manakaw ng ibang tao. Ay, ang hirap po eh. Mahirap kasi duwag ka. Grabe naman po Lola. Hindi naman po ako duwag. Hinahayaan mong talunin ka ng mga isipin na hindi mo naman hawak. Nagpapadaig ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Nagpapadala ka sa takot ng hinaharap. Duwag ang tawag doon, apo. Kung ganun, ano po ba ang dapat kong gawin? Hanapin mo yung pundasyon ng relasyon nyo ni Shane. Paano ba ito nagsimula? Saan nanggagaling yung pagmamahalan ninyo? Bakit at papaano kayo nananatiling matatag? Maghanap ka ng matibay na rason na magpapatunay kung gaano kaganda yung relasyon yung dalawa. Hindi ba? Minabanggit ka sa akin na may itinatago kang shoebox na puno ng mga alaala nyo ni Shane. Opo Lola, meron nga po. Balikan mo yung mga alaalang yon. Ano bang laman ng shoebox na yon? Marami po, mga picture namin ni Shane, mga memorabilia tulad ng mga race bib na ginamit namin sa mga fun run, ticket kapag nanonood kami ng sine, mga kung ano-ano pong bagay na nakukuha namin sa mga pinapasyalan naming lugar. Meron ka naman palang tinatagong ganyan eh. Bakit hindi mo balikan yung mga alaalang yon kapag nagkakaroon ka ng alinlangan sa puso mo? Sige po, susubukan ko po. Apo, tiwala lang ang kailangan yung dalawa para mas mapagtibay pa yung pagsasama nyo. Salamat po sa advice Lola. O siya, kumain na tayo. May agahan na ba? Lola, tapos na po tayong kumain, kanina pa. Gutom na naman po ba kayo? Tapos na ba kayong kumain? Akala ko kakain pa lang tayo eh.
Kumakalampay tong sikmura ko eh. Saglit lang po, igagawa ko lang po kayo ng merienda. Sinubukan ko namang pagkatiwalaan si Shane dahil sa totoo lang, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ng tapat at totoo. Pero may mga pagkakataon talaga na sarili ko mismo ang nagiging karibal ko, lalo na pagdating sa mga insecurities ko. May pagkakataon noon na unti-unting sumikat si Shane sa running community dahil sa tagline nitong ganda. Nagkaroon siya ng ilang bilang na mga tagahanga. May iba nga noon na nagpapapicture pa sa kanya kapag nakikita nila ito sa mga fun run. Dahil doon ay niligawan siya ng ilang organizers para tumulong sa pag-promote ng ilang mga running events. Katumbas noon ay mas dumami pa ang nagkaroon ng interes sa girlfriend ko. Nadagdagan din ang mga taong sumubok na makipagkilala at makipag-close sa kanya. Aaminin ko, Papa Dudut, mas lumala ang nararamdaman kong insecurity ng mga panahong yon. Sa dami ng taong pumapalibot kay Shane, natakot ako na baka anumang oras ay magbago ang laman ng puso nito at makakilala siya ng ibang lalaking matitipuhan niya. Dumating sa puntong napraning na ako at pinag-iisipan ko na ng masama ang mga kalalakihang lumalapit kay Shane. Ang ginawa ko ay tumigil na lamang ako sa pagsali sa mga fun run para hindi ako makaramdam ng selos. At kapag hindi ako sumasali ay hindi na rin nag-a-attend si Shane sa mga ganong event dahil gusto niya na magkasama kami sa pagtakbo. Ang nakasanayan naming jogging sa stadium tuwing hapon ay inadjust ko rin sa mas late na oras para mas konti ang taong makakasabayan namin. Sa madaling sabi ay sinubukan kong itago si Shane sa publiko. Hindi ko alam kung napapansin niya ang ginagawa kong yon. Pero doon na po nagsimulang lumaki ang crack sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakahinga ko ng nagka-pandemic dahil pansamantalang tumigil ang running era namin ni Shane. Dahil lockdown ay nagkaroon kami ng hindi inaasahang long distance relationship. Kahit magkahiwalay ay naging maayos naman ang relasyon namin hanggang sa natapos nga ang lockdown. Ang unang ginawa namin ni Shane noong nagkita kami ay i-celebrate namin ang lahat ng mga anniversaries namin. By the time ay 4 years na kaming magkarelasyon. Dapat sa mga taong lumipas ay secured na ako sa relasyon namin ni Shane. Kaso'y napagtanto ko na noong bumalik ang lahat sa dati ay nanatili pa rin pala ang takot sa puso ko. Noong bumalik kami sa pagtakbo ay bumalik din ang lahat sa dati. Nanatili ang mga tagahanga ni Shane. Ganon din na mabilis bumalik sa kanya ang center of attraction ng mga taong nahilig sa pagtakbo. Katulad ng dati, bumalik din ang pagiging istrikto ko bilang boyfriend. Naging makasarili ako at ipinagdamot ko si Shane sa mga tao. Doon na napansin ni Shane ang ginagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Sinubukan namin itong pag-usapan pero hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan ko noon at nagmatigas pa rin ako. Gusto ko noon na ako lang ang masusunod. Nagpatuloy ako sa pagiging mahigpit kay Shane at doon na po nagsimula, Papa Dudut, ang sunod-sunod na pag-aaway naming dalawa. Kasabay ng magulo kong relasyon ay lumala na rin noon ang sakit ni Lola Nieves. Noong nagka-pandemic ay napansin namin ang panghihina ng memorya nito. Ipinatingin namin siya sa espesyalista at doon ay na-diagnose siya na mayroong demensya, Papa Dudut. Hindi ko na po alam noon kung sino ang uunahin ko, ang girlfriend ko o ang lola ko na may sakit. Sa huli si Shayna ang nag-decide para sa akin. Hiniwalayan niya ako para daw magkaroon ako ng oras sa pag-aalaga sa lola ko. Masakit pero sa huli ay tinanggap ko na lamang yon. Dahil mas kailangan ako ng lola ko noon na malala na ang demensya, Papa Dudut.
Lola, gising na po para makakain na kayo ng agahan. Anong oras na ba? Tanghali na po. Tanghali na ba? Naku, hindi pa ako nakakapamalengke. Namalengke na po si nanay. Tsaka lola, matagal na po kayong hindi namamalengke. Hirap na nga po kayong maglakad eh. Bumangon na po kayo dyan la. Ako po magpapakain sa inyo ngayon. Tulungan mo nga ako. Mahina na itong katawan ng lola mo. Hindi na ako makabangon. Sige po. Daan-daan lang po la. Ayan. Napuyat na naman po kayo kagabi no. Kaya kayo tinanghali ng gising. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala kung anong oras ako natulog kagabi eh. Sabi ni ate habang nagtatrabaho siya, sigaw daw kayo ng sigaw. Alauna na po yata yun ng madaling araw. Nagtatrabaho pa ate mo ng alauna ng madaling araw? Opo, VA po siya lola eh, kaya panggabi po yung trabaho niya. Anong BA? Virtual assistant po. Basta sa computer yon lola. Eto po, subo niyo na po to. Isda yung ulam ha. Ay nga pala, yung nobya mo, si Shane. Hindi na siya nagpupunta rito sa bahay ah. Lola naman eh. Pinagtitripan niyo na naman ako. Matagal na po kaming hiwalay ni Shane. 1 taon na po. Hiwalay na kayo? Anong nangyari? Hindi ko na po mabilang kung ilang beses ko nang ikinuwento sa inyo yung dahilan ng hiwalayan namin eh. Uulitin ko na naman po ba? Eh wala ka pa namang nakukwento sa akin ha. Naku si Lola talaga, ulyanin na. Nagloko ka ba kaya kayo naghiwalay? Hindi po ah. Naisip lang namin na maghiwalay muna para makapag-focus kami sa mga buhay-buhay namin tsaka para na rin mabantayan ko kayo ng maayos. Eh bakit mo naman ako babantayan? Kasi po, hindi na kayo tulad ng dati na malakas pa. Kailangan nyo rin ng tao na aalalay sa inyo kasi hindi na kayo makapaglakad. Nakakalungkot naman, naghiwalay na pala kayo. Sayang si Shane, ang ganda-ganda pa naman niyang dalaga. Ganun po talaga eh. Wala na talaga sigurong forever ngayon. Naalala ko doon, lagi siyang pumupunta rito sa bahay eh. Lagi niya akong binibigyan ng prutas. Alam po kasi niya na favorite nyo yung orange. Kaya lagi niya kayong dinadalhan nun dati. Eh nga pala, bakit hindi na dumadalaw dito si Shane? Nakalimutan na ba niya ako? Lola, hindi na po makakapunta rito si Shane kasi matagal na po kaming hiwalay. Naghiwalay na kayo? Bakit kayo naghiwalay? Ay nako, paano ba ako makakapag-move on nito kung pati kayo hindi makapag-move on sa ex ko? Naghiwalay po kami ni Shane kasi, ewan ko, masyado akong insecure. Hindi ko naalagaan ng maayos yung relasyon namin. Iniwan niya na ako kasi sawa na siya sa pagiging duwag ko. Bakit mo naman hinayaang mapunta sa hiwalayan yung relasyon niyo? Kasalanan ko po, alam ko naman po yun. Itinabi ko pa naman yung shoebox na puno ng mga alaala niyo. Shoebox? Teka, itinapon ko na yun noon ah. Hindi, pinulot ko yun nung nakita kong nakakalat sa tapat ng bahay. Ay, saan ko ba inilagay yun? Nandirito yata sa ilalim ng kama ko. Tingnan mo nga. Tingin nga ako nandito. Nasaan? Ah, eto. Nandito nga. Tinapon ko na po to last year la. Nung naghiwalay kami, tinapon ko na to sa basurahan. Pinulot nyo pala? Mahalaga yung mga laman yan, hindi ba? Kaya, hindi yan dapat basta-basta na itinatapon. Mabuti na lang na isalba nyo to. Kukunin ko na po to ah. O siya, sa'yo naman yan eh. Sige po Lola, maghuhugas lang po ako sandali. Balik ako mamaya para pakainin kayo ng merienda. Matutulog na lang ulit ako. Inaantok pa ako eh. Kapag dumalaw dito si Shane, gisingin mo na lang ako ha. Ay, opo. Papadudot mahirap ang mag-alaga ng taong may demensya. Kailangan mong paulit-ulit na ipaalala sa kanila ang mga bagong kaganapan sa buhay nila dahil hindi na kayang mag-retain ng bagong impormasyon ang kanilang utak. Halos araw-araw ko noong nire-remind si Lola Nieves na hiwalay na kami noon ni Shane. Palagi kasi niya itong hinahanap lalo na't sobrang close ng dalawa noong magkarelasyon pa lamang kami. Lagi noong nasa bahay si Shane para bisitahin si Lola dahil never siyang nakaranas na magkaroon ng lola sa parehong side ng magulang niya.
Noong pandemic naman ay araw-araw din nakikipag-video call si Shane sa amin para kausapin si Lola tuwing wala itong magawa sa bahay nila. Papa Dudut. Aaminin ko na noong mga panahong yon ay sobrang miss ko na si Shane. Kahit na anong pilit kong kalimutan siya para makapag-move on, mula sa kanya ay lagi ko siyang naaalala. Dahil lagi siyang hinahanap-hanap ni Lola. Noong mapag-isa ako ay binuksan ko ang shoebox na itinago ni Lola. Sa pamamagitan ng mga memorabilia na nakalagay sa shoebox ay isa-isa kong inalala ang mga masasayang araw na magkasama kami ni Shane. Doon ko lang napagtanto kung papaano ko sinira ang masayang relasyon naming dalawa. Ako ang dahilan ng lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit niya ako iniwanan dahil sa kawalan ko ng tiwala sa sarili ko at sa relasyon naming dalawa. Mahal ko pa si Shane, Papa Dudut, pero dahil sa nangyari ay parang nahiya na akong i-approach siya noon. Hindi ko po alam kung papaano ko siya lalapitan dahil para bang ako mismo ang sumira ng chance para sa kanya. Pero habang pinagmamasdan ko ang memorabilia namin na nakatago sa shoebox ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Matagal nang hinihiling ni Lola Nieves na makita si Shane, kaya naman naisip kong gamitin yon para kontakin ulit siya. Minessage ko siya isang gabi para ipaalam sa kanya ang lumalalang estado ni Lola Nieves, pati na rin ang request nitong makita siya ulit. Mabuti na lamang at pumayag si Shane na makita ulit si Lola Nieves, Papa Dudut. Sige po, Lola. Mauna na po ako, ha? Palakas po kayo. Kumain po kayo na marami. At saka huwag niyong kalilimutan mag-take ng vitamins. Uuwi ka na ba? Kadarating mo lang ah. Lola, kaninang tanghali pa po nandito si Shane. Paggabi na po. Pauwiin niyo na siya, Lola. Baka kasi naaabala na natin yung oras niya eh. Sa totoo lang, gusto ko pa nga sana magstay. Since wala naman akong ginagawa sa bahay ngayon eh. Pero paggabi na rin kasi. Balik na lang po ako sa susunod, Lola. Oh sige, salamat ha sa pagdalaw mo sa akin. Mag-iingat ka pa uwi. Salamat pala sa dala mong prutas. Prutas? Baka nalito siya nung mga panahong dinadalaw mo siya noon na may dala kang prutas. Kunwari na lang, nagdala ka ngayon. Okay. Opo, Lola. Walang anuman po. Next time, ipaalala mo sa akin yung prutas, ha? Para hindi ko makalimutan. Okay, sige, papaalala ko sa'yo. Oh siya, Clement. Ihatid mo na itong nobya mo. Si Lola naman parang ewan. Bumisita lang dito si Shane bilang kaibigan, hindi po bilang… Hayaan mo na. Mas maganda na yung happy memories na lang yung naaalala niya. Mas mabuti yun kesa ipaalam pa natin sa kanya na hiwalay na tayo. Baka mamaya malungkot pa siya. Kahit naman ipaalam natin, makakalimutan pa rin niya eh. Kung sa bagay. Sige po, La. Aalis na po ako. Oh sige. Hatid ko lang po si Shane sa labas, La. Mag-iingat kayo. Sana naman makita ko kayong ikasal bago ako mamatay. Naku, La, malakas ka pa. Hindi ka pa mamamatay. Kung ano-ano pong iniisip niyo dyan, Lola. Magpahinga na po kayo. Ihatid ko lang tong si Shane, babalik din po ako agad. Halika na, Shane. Baka kung ano pa masabi ni Lola eh. Salamat pala na pinaunlakan mo yung imbitasyon ko ha. Gustong gusto ko kasi talaga makita ni Lola ulit eh. Wala yun. Namiss ko rin naman si Lola Nieves eh. Nung sinabihan mo ako na gusto niya ako makita, wala nang patumpik-tumpik pa. Oo, agad ako. Alam mo namang gagawin ko lahat para kay Lola eh. Sobrang saya niya ngayon na nakita ka niya. Natawa nga ako eh. Akala niya tayo pa. Kahit naman ulit-ulitin kong sabihin sa kanya na wala na tayo, hirap na talaga siya makaalala ng mga bagong impormasyon. Basta ang naaalala niya, yung mga panahon bago mag-pandemic. Nagsimula kasing lumala yung sakit niya nung pandemic eh. Ang hirap siguro ng ganun, no? Puro mga alaala na lang from the past yung naaalala niya. Kaya nga eh. Para kang nakakulong sa mga alaala ng nakaraan. Pero nagulat talaga ako. Ang lala na pala ng sakit ni Lola. Nakakalungkot makita na yung dating malakas at puno ng wisdom na si Lola Nieves. Humihina na yung memorya.
Parang kailan lang nung ang lakas pa niya magkwento tungkol sa mga pagiging pasaway niya nung bata siya. Actually, hindi ko rin inaasahan na ganun yung mangyayari kay Lola eh. Hanggang ngayon, medyo in denial pa ako. Na yung matandang sobrang lakas na akala mo kasing lakas ng kalabaw, nanghihina na ngayon. Yan talaga yung mga bagay na hindi natin may iwasan. Kaya nga maganda na habang bata pa tayo, maggawa at maranasan natin yung mga bagay na gusto nating gawin. Para wala tayong pagsisihan sa pagtanda natin. Ikaw ba? Ano pa yung mga gusto mong gawin at maranasan habang bata ka pa? Alam mo na yon. Sa lahat ng tao na nakakakilala sa akin, ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na gusto ko sa buhay. Ikaw, ano yung bagay na ayaw mong pagsisihan pagtanda mo? Marami. Pero sa ngayon, isang bagay lang yung ayaw kong pagsisiyan pagtanda ko. Ano yun? Ikaw. Na hindi kita ipinaglaban. Na hindi kita inalagaan. Na pinakawalan lang kita. Shane, may pag-asa pa ba ako para baguhin yung mga bagay na yon? Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Magkakaroon pa ba tayo ng pag-asa? Kapag pinagbigyan kitang baguhin yung gusto mong baguhin? O mauuwi lang ulit tayo sa dati? Marami nang nagbago sa akin simula nung naghiwalay tayo. Marami akong na-realize. Marami akong natutunan. Sisiguraduhin ko na kapag nagkaroon tayo ng second chance, hindi na mangyayari pa yung nangyari dati. Kung ganun, ba't di natin itry ulit? Gusto mo bang subukan natin ulit? Papadudot hindi tsamba o swerte ang pagkakaroon ko ng girlfriend na katulad ni Shane. Katulad ng sinasabi ng ibang tao sa akin, ang relasyon namin ay nabuo dahil sa tunay na pagmamahalan at malaki ang pasasalamat ko. Dahil nabigyan ulit ako ng pangalawang pagkakataon para alagaan ang pagmamahal na yon. Kung hindi dahil sa hindi sinasadyang tulong ni Lola Nieves, ay hindi kami magkakaroon ni Shane ng second chance. Hindi ko na po sinayang pa ang pagkakataong yon, Papadudut. Natuto na ako. Alam ko na kung papaano pahalagahan ang pag-ibig na ibinibigay sa akin ng girlfriend ko. Tinuruan ko rin ang sarili ko na magtiwala hindi lamang kay Shane kundi pati sa sarili ko, sa kakayahan ko mismo. Hindi na ako naghigpit sa relasyon namin at binigyan ko siya ng kalayaan na gawin ang lahat ng gusto niya. Na kilalanin kung sino mang gusto niyang makilala. Wala na akong pakialam noon kung maraming humahanga sa angkin niyang kagandahan. Ang mahalaga, ako ang bumihag sa kanyang puso. Bumalik kami sa dati naming gawi. Ang araw-araw na pagtakbo sa stadium at pagsali sa mga fun run. Pagkatapos ng mga takbo namin ay laging sumasama si Shane sa bahay para bisitahin at kumustahin si Lola Nieves. Sa sumunod na taon ay humina na po ang katawan ni Lola. Hindi na niya kami maalala at hindi na rin namin siya makausap ng maayos. January of last year ay tuluyan ang nagpaalam sa amin si Lola. Nakakalungkot yon dahil hindi na niya nahintay pa ang inaabangan niyang kasal namin ni Shane na gaganapin sa susunod na taon, Papadudut. Malaki ang naging ambag ni Lola Nieves sa buhay ko, pati na rin sa love story namin ni Shane. Kaya naman dinededicate ko sa kanya ang sulat na ito. Dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay namin at mabuhay po kayo, Papadudut, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Clement. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.